Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa likod na portion ng ating poultry dahil pinapa-repair natin ang perimeter fence natin dito dahil ito ay malapit ng bumigay. Maaring makapasukan na tayo dito ng iba't ibang mga hayop na posibleng atakihin yung ating mga alaga. So importante na ma-secure at ma-repair natin yung perimeter fence natin guys dahil hindi lang hayop yung maaring pumasok dito, no? Baka pati magnanakaw. So importante na protektahan natin ang ating mga alaga at the same time yung mga tao na nag-aalaga ng ating mga manok dito. So guys, initially ay meron tayong mga concrete post na nilagay dito but ito ay 10 meters apart. So ang reason bakit masyadong malayo yung concrete post natin dito is para hindi lang lahat ng budget natin ay mailagay sa mga concrete post. Kapag masyado nating binawasan yung distance ng ating concrete post ay baka hindi na tayo makapag-invest sa mga layer buildings, which is very important. So ito yung priority natin noon. Since halos tapos na din yung mga pinaplano nating layer buildings dito, ay kailangan na talaga natin na i-reinforce yung ating perimeter fence. Lalong-lalo na at meron tayong mga sisiw na nandito sa grower building number 2 na kung saan ito ay adjacent lang sa ating perimeter fence. So need talaga na ma-secure ng maayos yung portion na ito ng poultry. Kung mapapansin nyo guys ay napaganda na natin yung isang side ng ating perimeter fence, pero nung una ay pangit na talaga yung fence natin. Pwede na talaga siyang pasukin kung sino man yung may gustong pumasok. Since malayo na nga ito sa quarter ng ating mga poultry boys ay maaaring ma-compromise na din yung security ng ating mga manok. So baka pagdating ng panahon na i-release na natin ang ating mga RTLs ay baka malaki na yung kulang dahil mabilis na lang itong mapasok. May possibility na since very limited na lang yung visibility dito ay baka nakawin na ito paggabi. And then bihira na din yung mga pumupunta dito guys dahil yung focus ng ating mga poultry boys ay nandun na talaga sa layer building. So mostly yung pumapasok sa grower building number 2 ay yung in charge na lang na poultry boy. And then hindi na nakikita yung kanyang perimeter outside sa grower 2 kaya hindi na na-check yung integrity ng perimeter fence. Sa ayaw at gusto natin ay dapat nating paglaanan ng budget yung mga ganitong repair kasi mako-compromise talaga yung production ng ating poultry kapag hindi natin sinecure ang perimeter natin. So yung concrete post natin guys ay composed of cement. Meron tayong nilagay ng mga steel bar na 8mm, mga gravel and sand. Pinapormahan natin ng coco lumber na may taas na nasa 8 feet. Yung coco lumber is 1 inch yung thickness and then 8 feet yung taas and then 4 inches yung kapal. Yung purpose bakit 8 feet yung pinalagay ko dito, it's because na yung 2 feet ay ibabaon sa lupa and then 6 feet siya yung lilitaw from ground papunta dito sa taas. So 6 feet guys mostly ay lampas tao na yan. So mahihirapan na yung taong pumasok sa property kapag lampas tao na yung bakod or yung fence. So yung nagastos natin sa ating concrete post guys ay nasa more or less 500 pesos yung kada poste dahil sobrang mahal na ngayon guys ng mga aggregates, mahal na ngayon yung cement. Yung medyo mura lang ngayon is yung mga steel bars kasi medyo mababa yung bakal ngayon. At kasama na pala doon guys yung labor expenses natin for 3 days. So yung 3 days na yun ay nakagawa sila ng nasa 30 na concrete post na ilalagay dito sa ating perimeter fence bilang reinforcement dito sa ating perimeter. So yung concrete post na ito guys ay hindi to kayang buhatin ng isang tao dahil ito ay more than 60 kilos. So kailangan talaga na 2 tao yung magbuhat papunta sa site na paglalagyan niya. Yung more or less 500 pesos guys ay sa concrete post lang yun. Hindi pa kasama yung cyclone wire na inilagay natin dito, yung mga barbed wire na inilagay natin dito dahil hindi pa natin yung nako-costing kasi hindi pa tapos yung paglatag natin at kung ilang meters yung aabutin. So dito sa ating poultry guys ay medyo mabilis lang masira yung mga cyclone wire, mga barbed wire, mabilis lang magkalawang dahil unang-una ay malapit kami sa dagat kaya yung sea breeze ay number 1 na nagpapakontribute sa bilis na pagkakaroon ng kalawang ng mga cyclone wire at saka barbed wire. So another ay ang contact nila sa mga ipot o sa mga manure. So kapag masyado malapit yung perimeter fence natin sa layer building or sa grower building ay medyo mabilis din yung pagkaroon nila ng kalawang dahil yung ammonia ng ipot or yung acid ng ipot ay nakakontribute sa mabilis na pag-develop ng rust sa mga bakal na nasa perimeter fence natin. So guys, very important na paglaanan natin ng budget ang ating security dahil unang-una talaga guys ay meron tayong peace of mind. So makakatulog ako sa gabi, hindi ako nag-iisip na baka nakawan yung ating mga alaga, baka pasukin yung ating mga poultry boys. So syempre malaki yung investment natin dyan sa area natin, sa poultry natin, kaya hindi talaga natin pwede makompromise yung security
security. Importante guys na magkaroon ng presence at visibility sa area na to dahil ito yung last na portion. Aside sa mga manok sa grower building number 2 ay nandito rin yung ating free range chicken, no? So importante na ma-secure yung ating free range chicken dahil malaki din yung investment natin dyan. Unang-una, mag-invest tayo sa land preparation na paglalagyan ng ating layer chicken. Mag-invest tayo sa mga facilities, mga bahay ng free range chicken, ranging net, mga additional fence para support sa ranging net. By doing that, baka meron ng presence palagi ng mga poultry boys dito sa portion na ito ng poultry. So ngayon guys, ay check natin yung ating mga sisiw sa grower building number 2 na kung saan ito ay 1 month na lang. Magiging RTL na ito sila. So naghihintay yung mga customers natin na nakapag-book sa H&N natin. So samahan nyo ako papunta sa ating grower building number 2. So guys, andito tayo ngayon sa grower building number 2 na kung saan ay meron tayong pinapatubo. Almost 3 months na sila. So 1 month na lang ay pwede na itong i-release bilang RTL. So ngayon guys, ay very challenging ang pagpapalaki ng mga RTLs dahil sa weather condition, no? So pabago-bago yung takbo ng panahon. Isa pang dahilan ay ang patuloy at malalang brownout na dinaranas namin dito. So naapektuhan yung lighting program natin dito. Kaya hindi masyado consistent yung feeding time natin. So another factor guys ay ang cost to produce ng ating mga RTLs ngayon ay sobrang mahal na. Unang-una ay masyado nang mahal ang mga feeds. Mahal na din yung mga supplements at mga vaccines. And then when it comes to logistics o yung pag-transport natin ng ating mga RTLs ay sobrang mahal na din dahil nga sa mataas na din yung presyo ng diesel. So kapag merong nagbebenta sa inyo ng mga murang RTLs ay mag-isip na kayo, baka masayang lang yung investment nyo dyan. So guys, dahil sa face-to-face classes na ay nagbawas tayo ng tao, no, kasi nag-decide sila na mag-continue sa kanilang klase. Kaya pinag-iisipan ko guys kung mag-load pa ulit ako ng mga sisiw ngayong mga darating na mga months dahil unang-una sobrang mahal na nga guys ng feeds and then hindi pa natin alam kung hanggang saan to magmamahal. Isang nakakontribute ngayon guys sa pagmahal ng feeds ay ang patuloy na pagtaas ng dollar and then mababa masyado yung peso. So isang factor yun dahil unang-una yung mga major raw materials natin ay imported yan. Maybe kapag mag-load ulit ako dito ay for internal chick-in na lang, gagamitin ko na lang sa sarili kong mga layer buildings bilang paitlogin. Pero hindi pa naman yan final guys, iniisip lang yan ngayon. So malay natin, magbago pa yung isip ko, tumaas yung demand ng RTL. At the same time may mga partner farms din tayo ngayon, no, na dito kumukuha sa atin ng mga RTL. So baka magkulang sila. Responsibility natin na supplyan natin sila. Kasi syempre dito sila nagsimula sa atin. So pangit kapag ang continuity or sustainability ng business ay maputol. Ngayon guys, itong mga RTLs natin ay konting-konti na lang ay mafu-fully book nito sila. So maybe may matitira sa atin ditong for internal check-in, maliit na lang talaga. And then kapag meron pang humabol ay pwede ko pang ibigay. So di ko alam makakapasok ako sa layer buildings ngayon dahil yung isang layer building ko is for repair pa yon. Malaki-laki pa yung gagastusin ko doon kasi baklas lahat ng mga wooden cages kasi matagal na din yung wooden cages na yun. Nasa 8 years na yun. Nire-repair lang. Wala pa akong budget para sa pag-repair nun. And then iibahin namin yung paa ng mga wooden cages namin. Baka ipatong namin sa concrete. Kapag concrete yung ginamit natin at kapag mga bakal yung materials natin ay baka medyo yung cost ng cages natin ay mahal. So pinag-iipunan pa natin yan guys dahil marami tayong ginagastusan ngayon. Yung isang truck namin ay nasira. Yung sira ay hindi simple sira. It's a major sira. Kaya malaki-laki yung gastos ko nun. So kailangan pa natin na mag-recover para makabawi sa mga expenses. At isa pa guys ay tututukan ko muna yung free range project ko dito sa poultry, no? Dahil alam kong ito ay sustainable at attainable na project. So I am very excited na i-share sa inyo yung mga knowledge na mag-gain ko dito sa project na ito. Meron na akong mga kinakausap na tao, meron na akong mga gustong pasuking mga seminars about free range chicken. Kasi ako guys, gusto ko kapag pumasok ako sa isang business or isang investment, gusto ko aralin muna bago actual na pumasok. But since I have history naman sa pag-aalaga ng mga manok, yung ginawa ko is habang nagpe-prepare ako ng area, ay inaaral ko muna yung method of farming ng free range. So sa mga susunod kong videos ay baka integrate na natin yung free range chicken. So hindi pa natin ngayon guys malalaman kung magkano yung ginastos natin sa ating pagpa-repair ng ating perimeter fence dahil hindi pa ito tapos. Maraming portion pa na kailangan i-repair dahil medyo malawak tong area natin guys. Nasa half hectare ito. For me it's malawak na, so magastos na din kapag ganito yung extent ng repair. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Kapag meron kayong mga katanungan, pwede nyo akong i-message sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH, at sa aming Facebook page, Dwight and Tin May Tamayo Vlogs. Happy poultry farming! Bye!